Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kabayan, mga kapatid. Usapan po natin ang mainit na balita. At ito po ay may kaugnayan sa pagka-appoint kay Secretary Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Marami pong mga kababayan natin ang nagtatanong kung pati ba ang Judicial and Bar Council ay nabayaran na rin ng bangag na Pangulo o kaya ay hindi makatanggi sa pressure ng Malacanang. Sapagkat ito pong Judicial and Bar Council, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ang nagno-nominate o nagre-recommenda sa Pangulo kung sino po ang kanyang i-appoint bilang ombudsman. Ang ombudsman po, once appointed, has a fixed term of 6 years and he can only be removed by impeachment. Ngayon, ang katanungan po ng mga mamamayan ay nag-ugat po sa maraming opinion, lalo na po ng mga legal luminaries, na itong si Secretary Boyeng Rimulya ay hindi karapat-dapat o hindi academically qualified na maging ombudsman. Bakit po? Sapagkat kung tayo po ay nakinig sa hearing sa Blue Ribbon Committee ng Senado, publicly po, Boyeng o Secretary Boyeng Rimulya has announced na hindi raw po pwede i-appoint o hindi pwedeng i-admit ang mga diskaya bilang state witness maliban na lamang kung kanila muna ibabalik ang di umano kanilang ninakaw na pera relative to this flood control scam. Ito po ay sa kabila ng strong opposition ni Senator Marcolita. Sapagkat ayon nga po kay Senator Marcolita, yung restitution o pagbabalik ng pera na di umano ay ninakaw ay hindi kabilang sa mga requirements bago ang isang akusado ay tanggapin bilang state witness. Meaning, restitution is not one of the requirements of the law before an accused can be admitted as a state witness. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na paliwanag at mas malakas na opposition sa bahagi ni Senator Marcolita, patuloy ang paninindigan ni Secretary Boyeng Rimulya na kahit nawala sa batas, ang sabi niya, that being morally proper for them to first reinstitute or return the money to the government, then it is just but proper that restitution should be made a requirement before the Diskaya can be admitted as state witness. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay labag sa batas sapagkat ang policy po dito ay what the law excludes, it does not include. So if restitution is excluded as a matter of requirements,
before an accused can be admitted as a street witness, then such requirement cannot be included. Sapagkat wala nga po sa batas, kaya hindi pwedeng ipilit na gawing requirements. Ngunit sa kabila po ng paulit-ulit na paliwanag ni Senator Marcolita, patuloy pa rin na nanindigan si Secretary Boyeng Rimulya na kahit yan ay wala sa batas, that being morally proper, ang sabi na. So it has to be included as a matter of requirements. Sabi nga po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, yan po ay labag sa prinsipyo ng batas. At lalo po pinalala itong paninindigan ni Secretary Boyeng Rimulya sapagkat si Senator Erwin Tulfo ay nagtanong kay Secretary Boyeng Rimulya kung siya ba ay tama ang sabihin niya na wala siyang pakialam sa batas dahil hindi batas ang pinag-uusapan dito at kung ang batas ay kailangang baliin, if we have to bend the laws, sabi niya, just to please the people, so kailangan gawin o kailangan baliin. At nang tinanong niya si Secretary Boyeng Rimulya kung tama ba yun, ang sagot po ni Secretary Boyeng Rimulya, tama daw. It is correct. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang isang tao na naniniwala, una, na kahit wala sa batas ay pwedeng ipili. Pangalawa, ang isang tao na nagsasabi o naniniwala na ang batas ay pwedeng baliin kung kailangan. At siya ngayon ay gagawing ombudsman. Iyan po ay napakadelikado. That is a very, very bad precedence. For a person to be appointed as an ombudsman despite his public pronouncement that even if it is not provided by law, then it has to be done. The same being morally proper. At pangalawa po, if the law should be bended, then it can just be done so in order to please the people. Kung yan po ay gagawin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, so ang ibig sabihin lamang po, napakadelikado po ng taong yan para maging ombudsman. Bakit? Sapagkat even if it is not provided by law, when he thinks it is morally proper, then he has to do it. Secondly, he believes that if it is necessary to bend the laws, if it is to his belief, to his mind, it is necessary in order to please the people, then he will bend the law. Napakadelikado po. Dapat hindi ito tinolerate ng JBC. Sa kabila ng mga ganitong public pronouncement na isang tao, still the JBC, the Judicial Bar Council, nominated Rimulya. And in effect, Rimulya indeed was appointed as ombudsman. So, nakakatakot po ang ganitong sitwasyon kung saan mayroon tayong ombudsman na mukhang hindi alam ang batas. Ngunit, mas lalo pong nakakapagtataka at lalo nakakaalarma ang ginawa ng JBC sa pag-nominate o pag-rekomenda kay Boyeng Rimulya. Gayong kilala nila ang taong ito because publicly
yun ang personalidad na ipinoproject ni Secretary Boyeng Rimulya. Ano yun? Nagpapakita na wala siyang kaalaman sa batas. Pangalawa, wala siyang paggalang sa batas. And yet, the JBC still recommended him, and the president in effect, in the person of Bongbong Marcos, appointed him as the new ombudsman. Itong pangyayaring ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay nagpapatunay lamang na tila totoo ang haka-haka ni Senator Amy Marcos, na ayon sa kanya, ang plan C daw po para mapatanggal si BP Sara ay itong pag-appoint kay Secretary Boy Rimulya as an ombudsman. Bakit po? Ano yung plan A ayon kay Senator Amy Marcos? Ang plan A ay yung People's Initiative. Hindi po nagtagumpay. So ang plan B ay yung impeachment na hindi rin po nagtagumpay sapagkat idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional. At ang plan C, sabi ni Senator Amy Marcos, ay yung i-appoint na ombudsman si Boyeng Rimulya. Bakit po? Ano ang mangyayari dito? Ayon kay Amy o Senator Amy Marcos, kapag na-appoint na ombudsman si Boyeng Rimulya, sasapahan niya ng plunder case si VP Sara Duterte at ito po ay walang piyansa. So makukulong si VP Sara Duterte habang nililitis ang kaso. At dahil dyan, posible na hindi na makatakbo o kung makatakbo man, hindi makakapangumpanya si VP Sara sa darating ng May 2028 presidential election. So dati haka-haka lang. Ngunit yung paraan na parang binarako ng GBC ang pagka-rekomenda at ang pagka-appoint kay Boy Rimulya bilang ombudsman ay nagpapakita o nagpapatunay na mukhang may katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakalungkot po ito. Lalong-lalo na alam natin na ang JBC, Judicial Bar Council, na binubuo ng mga taong may dignidad, ay hindi kayang bayaran o hindi kayang takutin, ay tila baga bumigay. Ano po? Bakit natin nasasabi na tila baga bumigay? Sapagkat sa kasalukuyan, marami pong kaso na isinampa kay Rimulya. And yet, binigyan pa rin siya ng clearance ng ombudsman. At with that, he was recommended or nominated as one of the 3 personalities included in the shortlist that was submitted to Malacanang. So, ang ibig lamang po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, na itong JBC ay mukhang nabayaran ng malaking halaga ng Malacanang, o kaya naman ito ay natakot sapagkat kung wala pong ganyang faktor, naniniwala po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na hindi po inonominate si Boyeng Rimulya ng JBC sapagkat kitang-kita po naman ang una, ang kawalang alam ni Boyeng Rimulya sa batas. Pangalawa, ang walang pagkalang nito, ang kawalang pagkalang nito sa batas.
Yun ay mabigat na mga dahilan na dapat hindi siya inirekomenda ng JBC. Ngunit nangyari po na si Boyeng Rimulya ay inirekomenda. So isa lang po ang conclusion na pwede natin gawin dito. Nabayaran ng malaking halaga ang mga members ng GBC o kaya naman sila ay tinakot ng Malacanang at sila naman ay naduwag. Kung kaya kahit na questionably ang pagkaka-appoint kay Boyeng Rimulya bilang ombudsman ay kanila pa rin ginawa sapagkat kumbaga ayon kay Senator Amy Marcos planado na ito at ang utak nito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid ay mismo ang Malacanang. Sigurado po tayo na ang utak dyan ay si Lisa Araneta Marcos at si BBM naman bilang Pangulo ay sunod-sunuran lamang sa kanyang asawa. Kaya nga po ang panawagan natin sa sambayan ng Pilipino, magkaisa po tayo mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Magkaisa at lalabanan natin ang opresyon na ito. Yung panggagago, pampubudol ni BBM sa sambayan ng Pilipino, yan po ay dapat waksan sa lalong madaling panahon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po kasama natin ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming pong salamat.